At ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, pag-uusapan natin yung mga issue sa bayan natin, mga hindi natin na-reaction on this past few days. Oo, at basta wag lang tayo masyadong seryoso, baka atakihin kayo sa puso. At syempre, pasasakitin na naman natin ang ulo at tayo balong-balunan, kasukasuan ng lahat ng mga kawatan, kriminal, demonyo Santanas, Judas, Barabas, Hestas, mga manloloko, mambubudol, mga sinungaling, mga magnanakaw, mga kurakot, lahat yan ay ating babanatan. So, mga bossing, dito naman tayo tumungo sa sa bagong talagang bagong talagang hepe ng pulis na tuwang-tuwa yung mga kababayan nating mga loyalista nga. Kasi may sinabi si Basti Duterte sa kanya. Sabi ni Basti Duterte kay General Torre na yun nga tinalunan yung hierarchy. And aside from tinalunan yung hierarchy, he's highly controversial. Tapos naging naging general siya. Naging PNP chief siya. Syempre, yung media iti-twist nila 'yan. Iti-twist ng media 'yan. Kasi ganito ang sinabi ni Basti Duterte. Bukod doon sa marami siyang tinalunan, marami siyang nilaktawan na ranggo, doon lang sila nag-focus. Pero ang sinasabi dito ni Basti Duterte, yung buong gist nung kanyang sinabi is, si General Torre ay hindi na-promote dahil sa merits. Alam niyo yung merits? Merong merit and demerit. Diba? Yung good merits, ika nga, hindi siya na-promote because of good merits. Dahil sa kagandaang asal. Na-promote siya dahil sumunod siya sa utos na kahit na mali, kahit labag sa batas, sinunod niya pa rin. Hindi lang isang beses, hindi lang 5 beses, napakaraming kasalanan nito sa taong bayan. Tapos siya pa yung na-promote. Yun yung gist ng speech ni Mayor Baste. Pero syempre, knowing itong mga buwisit na mga media na ito, they will twist it ng parang pwedeng mabalikan si Basti Duterte. Pakinggan muna natin yung sagot ni General Torre dito sa tanong nitong chismosa na media na ito na hindi naman niya kinumpleto yung ibig sabihin ni Basti Duterte. Again, ang sinabi ni Basti Duterte, maraming nilagtawan si General Torre na mas matitino sa kanya. Na ang track record walang bahid ng kahayupan. Pero siya, 1-star general, naging 2-star general, naging 4-star general. Pag tiningnan mo yung record niya, puros kabulastugan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito mga putang inang mga media na ito, salot sa lipunan tong mga to. Kung may rason ba't nag-aaway-away yung mga nasa gobyerno, dahil dito sa pagmi-misquote netong mga hayop na ito naman mga sagot na ito, hindi naman hinahanapan ng facts itong mga punyetang reporter na ito. Di ba? Chismosa lang ang dating. Sinabi niya na, may mga nilagtawan daw kayo. Kami rin naman sinasabi namin na hindi lang naman si General Torre yung may mga nilaktawan. Si General Bato may nilagtawan din naman. Pero si General Bato walang kaso, malinis ang kanyang track record. Same goes with yung mga nilagtawan neto ni General Torre. Okay lang na lumagtaw si General Torre doon sa mga sa mga PMAers na nakapila para maging PNP chief. Okay lang na lumagtaw Ang tanong, mas malinis ba si General Torre doon sa mga nilagtawan niya?
O kayo na ang bahalang sumagot. Ito yung reply ni Torre na proud siya. Alam naman natin planted eh. Ito yung planted na question na para lang mapahiya si Mayor Baste. Pero hindi eh. Hindi yun ang ibig sabihin ni Baste. O ituloy natin. Other issues. Naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion, and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? He quote you as an attack dog. At hindi merit-based. Merit which is positive. Kasi pag demerit, masama. So ang sinasabi dito nung reporter, nilaktawan mo yung yung ilang mga general at hindi pinagbasihan yung track record mo. Kasi isa kang aso isa kang attack dog. Kumbaga, meron kang amo, which is dapat ang amo mo ay hindi si Pangulong Marcos. Dapat ang amo mo, yung mga Pilipino, yung konstitusyon. Yun ang amo mo. To serve and protect the interest of the Filipino. Hindi yung interest ni Bongbong. Interest ni Rimulya. Interest ni Abalos. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin dito. Kunyari pa nag-isip siya pero planted eh. Planted na planted at even before, sinasabi na natin yan, even before this press con or question and answer, nung na talaga pa lang siya, sinight na natin yon na yes, it is possible. It's actually the discretion of the president. Pero ang question nga dito is, magaling bang pulis to? Mahusay bang pulis to? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano ranggo ng unang chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, ayun. So, yun na. Doon niya binase. Tama rin naman yun. Maganda naman. Pero, since kinumpir mo si General Bato sa'yo, General Torre, wala ka sa kalingkingan. Unang-una sa lahat, sa isip at sa mga nagawa, wala ka sa kalingkingan. Putang ina niyan, kinumpara mo yung sarili mo kay General Bato. Unang-una, si General Bato ay isang sundalo nagtapos sa Philippine Military Academy. Ikaw ay nagtapos sa Philippine National Police Academy. Malaki po ang diferensya ng mga nagtapos sa PNPA sa PMA. Hindi natin minamaliit pero aminin natin, mas matitikas ang mga PMAers. Si General Bato, noong siya ay nagtapos at noong siya ay na-deploy, hindi yan na-deploy dito sa Metro Manila. He was deployed sa Visayas, Mindanao. Kung saan nagkalat ang mga komunista, terorista, at talagang napakahirap pagka diyan ka napunta. May mga documentary pa si General Bato. Noong siya ay hindi pa mataas na ang posisyon, lumalaban na yan sa mga rebelde. Nakikipagbarilan na yan sa mga komunista. Okay. Ikaw, ano ang may pagmamalaki mo? Anong laban ang mga ipinanalo mo? Gumawa ka ng documentary, i-content ko. Kung meron. Kung meron. Kasi si General Bato de la Rosa, unti-unti umangat ang kanyang ranggo dahil magaling siya sa trabaho niya.
crime buster talaga siya. Matapang talaga siya. May mga documentary pa siya nun na talagang naglalakad sila sa mga kabundukan. Naghahanap ng mga kalaban. Pucha, ikaw baka buong buhay mo, nakaupo ka na lang dyan sa lamesa mo. Baka pagka-graduate mo ng PNPA, may ranggo ka na, baka nag-schooling ka na lang ng nag-schooling para umakyat yung ranggo mo. Hindi kasi ganyan noong panahon. Noong panahon kasi, yung ranggo mo nakabase sa trabaho mo, performance mo, sa pagtupad mo sa iyong tungkulin. Baka para ka lang si Lacson. Kasi yan sinasabi ni Biroya before eh. Si Lacson daw, all his life as a policeman, he spent it sa lamesa. Hindi daw siya nakikipag-bakbakan sa totoong laban, which is sa kalsada. Wala daw siyang ganung experience. Baka ikaw ganyan din. Pero kung hindi, edi gumawa ka ng documentary kung anong karira mo, highlights mo. Para alam natin, kasi hindi ka talaga namin kilala eh. Nakilala ka na lang namin, Tore, noong nagbinalasubas ka dyan sa QCPD. Noong naging tarantado kang general dyan sa Coronel pa lang yata, dyan sa QCPD, kung saan naging partisan ka at ipinagtanggol mo yung isang road rage na putay nang yan, porket kalahi nyo, porket dating pulis, porket padrino ka, binigyan mo ng plataforma, pinagpaliwanag mo, kasama dyan sa istasyon mo. Yun pala, CCTV, lumabas, siya talaga yung may kasalanan. Napahiya ka nun. Sa sobrang, buti nga nun, may kahihiyang ka eh. Sa sobrang kahihiyan mo nun, nag-resign ka sa iyong tungkulin. Si Bato, nag-resign ba yan? Hindi. Unti-unti, yung ranks, na akyat niya hanggang sa maging general siya at maging chief of police siya ng Davao. Nung naging chief of police siya ng Davao, anong nangyari sa Davao, General Torre? Yung Davao City ang pinaka-peaceful na syudad. Kung hindi mo natatandaan, General Torre, merong patimpalak ng mga syudad sa buong Pilipinas, pagalingan ng pulis. Kasi syempre bawat LGU may kanya-kanyang pulis yan. Samar Police, Davao Police, Manila Police District, Makati Police. Bawat syudad. Alam mo ba na 4 na taon dare-derecho nananalo ang DCP o Davao City Police Office sa pinaka mahusay na pulisya sa buong Pilipinas? At alam mo rin ba na dinisqualify na sila? Kumbaga in-exempt na ang Davao. Kasi sa tuwi na lang nagkakaroon ng patimpalak, walang tumatalo sa Davao. So tanggalin na natin yung Davao para maranasan naman ng ibang syudad na manalo. Tinanggal ang Davao dyan sa patimpalak na yan para lang maka-experience naman yung ibang syudad na maipagmalaki man lang nila na we won as the best police police office sa buong Pilipinas. Si General Bato ang happy dyan. At bago nalinis ang Davao, my goodness, ang Davao talaga naman. Sobrang gulo dyan. Sinasabi nga sa akin noon na hindi ka pwede maglakad dyan ng nakarilos. Kahit peke yung relo mo, yari ka dyan. Di ka makakalakad ng gabi. Sobrang daming kriminal dyan. Pero dahil kay General Bato, kay Pangulong Duterte, syempre hindi naman magiging successful si Pangulong Duterte kung hindi magaling yung kanyang pulis. Dahil sa kanilang napakagandang ginawa dyan sa Davao City, matapang na head-on, binasag nila lahat ng mga sindikato dyan, lahat ng mga kriminal dyan, kidnapping, terrorism, name it. Dyan sa Davao, may mga kidnapper, holdupper, abu sayyaf, terorista, may mga NPA pa. Lahat ng klase ng kalaban nandiyan sa Davao, pero ngayon ang Davao zero insurgency.
Zero insurgents. Wala nang ano diyan, rebelde. Na-convert nila lahat ng mga ano diyan, ng mga kuta, ng mga terorista diyan, na-convert nila yan lahat. Ngayon, all of the barangays are working together para hindi na sila ulit mapasok ng mga komunista. So ganyan. Yun ang nagawa ni General Bato. Kaya nga, noong pinromote si General Bato ni Duterte bilang kanyang PNP chief, anong ginawa ni General Bato sa Pilipinas? Inubos nila lahat ng mga kriminal at saka ng mga drug lord. Tuwan-tuwa pa nga kayo nun eh. Di ba? Tuwan-tuwa pa nga kayo nun. Nasa NTFL ka pa nga nun eh. Hindi ba? Siniseminar ka pa nila Doc Lorraine Badoy. Wala ka pang kwenta nun. Di ba? So si General Bato, meron siyang ganun sa kanyang resume. Meron siyang mga nagawa. Tokhang. Yung tokhang nila, successful sa Davao eh. Ginawa sa buong Pilipinas, successful? Oo. Ngayon, ang tanong, ang daming namatay sa buong Pilipinas. May mga namatay, pero hindi tama yung numero na sinasabi nilang 20,000, 30,000. May mga namatay, casualties. Kasi talagang buong Pilipinas yung operation mo. Natural. Sa 1 milyong kriminal, natural may mga ilan dyan na lalaban. Gaano karami na kulong? O hindi ba, noong panahon ni General Bato at ni Pangulong Duterte, di ba napuno lahat ng kulungan natin ngayon? Puno ba yung mga kulungan ngayon? Oh, anong ipinagmamalaki nyo ngayon? Na kayo ang may pinakamaraming nakuha na droga? Putang ina, pinagmamalaki nyo yan? Gaano karami yung nakuha ninyo? Imagine nyo yung umiikot ngayon, yung nagsisirculate ngayon na hindi nyo nahuhuli. Gaano karami yun? Mas marami po yung nagsisirculate kesa dun sa nahuli nyo. Mantakin nyo, tonelada yung nahuli nyo. Pero wala kayo kahit isang drug lord na na-convict or na at least man lang na-demanda dahil dyan sa mga nakuha nyong drugs. Proud kayo dun? Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, senador pa yung isa. Diba, senador pa yung isa na drug queen daw. O, diba, nakulong yun? Nakalaya na lang ngayon eh. Pero ang daming mga drug lords noon na may mga mayor pa nga, nagsitakbuhan. Anak ng mayor, nagsialisan ng Pilipinas. Mga general, nagsitakasan. Bakit? Kasi nga, takot sila. Magaling yung tandem nung dalawa. Eh, ikaw, anong track record mo? Simulan natin sa QCPD doon sa pagre-resign mo. Matapos ka mag-resign, napunta ka sa parting Samar. Katbalogan ba yan? O anong nangyari sa'yo doon? Persona non grata ka doon. O persona non grata ka doon, sir. Ayaw sa'yo ng mga tao doon. Ang rason, partisan. Oo, partisan politics. Nagpapagamit ka sa mga politiko. Dapat patas ang pulis, pero ikaw hindi. Nakapanig ka kung sino ang... Ewan ko kung bakit ka nakapanig kung kanino. Is it safe to assume na mas busog ka doon kaysa sa isa, ganon? O, pagkatapos niyan, dinala ka sa Davao City. Anong ginawa mo? O, ni-raid ninyo yung Kingdom of Jesus Christ nang walang pakundangan. Ni-raid ninyo yung Kingdom of Jesus Christ, mali-mali yung proseso, sistema nyo. Yung inyong warrant of arrest, ibang tao. Yung inyong wala kayong search warrant, naghukay ka pa doon kung di ka ba naman tanga. May namatay pa, may kahayupan kayong ginawa doon, mga kabataan hindi makapag-aral, mga taong simbahan hindi makapagsimba, kinurdunan nyo lahat. Tama ba yun? Doon ka nakilala. Anong maganda ron sa ginawa mo na yun? Di ba? Ganun ka kasatanas na kahit ikaw ay membro ng isang malaking simbahan, ikaw ay nanghahayop ng simbahan. Ginawa ba ni Bato yan? Meron bang kinurdunan si Bato na simbahan? Meron ba siyang sinervan ng warrant of arrest na hindi para sa kanya? Meron ba siyang kinubkob na isang lugar na 16 na araw sila nanirahan doon? Nanira ng mga gamit, di ba? Nakita nyo ba yung helicopter na nasira yung solar panel? Nabayaran nyo na ba yun? Nakita nyo yung mga pinagkakakarnap nila? Karnap yun, yung mga sasakyan na pinagkukuha nila hanggang ngayon di pa nababalik sa Kingdom of Jesus Christ. Karnap yun.
It's against the will of the owners. Kinuha nila yung mga sasakyan. Hindi ba? O, so ano tawag doon? Karnaping. Ayaw nung may-ari, kinuha mo. Di naman sa'yo, tinangay mo. Anong tawag doon? Karnaping. So karnaper pa to. Land grabber na, karnaper pa. O, tapos ano pa? Kidnapper pa. O, paano mo nasabing kidnapper, Boss Dada? Anong ginawa niya kay Pangulong Duterte? Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, pinrioritize ang mga pulis. Tumaas ang pensyon at ang mga ang sweldo ng mga pulis dahil kay Pangulong Duterte. Anong ginawa ng hayop? Kahit mali yung utos, kahit labag sa batas, kahit walang warrant of arrest, kahit hindi pa humaharap si Pangulong Duterte sa proper judicial authority, ipinaliliwanag naman sa kanya, tinuloy pa rin niya yung masamang balak nila. Yan ang track record mo, tapos magmamalaki ka, ididikit mo yung si General Bato sa'yo, malayong malayo. Isa kang bulok na durian. Ikukumpara mo sa isang mansanas na pulang-pula. Medyo makapal ang mukha mo, sir. Nakilala po kayo bilang isang goons na naka-uniforme. Oo, totoo yan. Kayo ay isang goons na naka-uniforme. Bayad ng taong bayan na inaabuso ang taong bayan. Private army kayo. Ni Bongbong Marcos at ni Boying Rimulya, pati ni Abalos noon. Oh, lahat, wala pa namang napatutunayan sa lahat ng mga akusasyon ninyo, pero napakagaling ninyo mag-accuse. Wala kayong pinuntahan na tinanggap kayo. Pumunta kayo sa QCPD, gumawa kayo ng kabulastugan. Tinapong kayo sa ibang lugar, gumawa kayo ng kabulastugan. Tunapong ka sa Davao, gumawa ka ng kabulastugan. Tinapong ka sa CIDG, gumawa ka na naman ng kabulastugan. Kaya ang sinabi ni Baste, hindi base sa magandang conduct yung pagkaka-promote mo. Na-promote ka, sir, dahil sa kahayupan mo, sa kademonyuhan mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan.
Sa harap